Magandang hapon po sa inyong lahat. So ngayong hapon ay meron akong tips na ibibigay sa mga Hatasu Hero 2 e-bike. So ito ay related po sa care tips para mas tumagal pa yung lifespan ng battery at saka yung unit. Importante sundin yung care tips kasi makakatulong to para mas sumaba pa yung lifespan ng yung battery at sa unit na e-bike. So number 1, napaka-importante na dapat nating tandaan na una, dapat is tinatawag natin dito na charge properly. Dapat i-charge mo to kung ano yung binigay sa'yo na charger at saka yung charger indicator, yun yung gagamitin mo. Kasi napaka-importante yung charge properly, lalong-lalo na po pag ikaw ay bibiyahe ng mga long distance travel, kailangan is dapat fully charged. Kaya importante yung charge properly. So pangalawa, napaka-importante na dapat din is yung meron tayong care tips sa paglilinis. So keep it clean. Napakahalaga pa rin yung linisin yung unit. So kahit isang beses sa isang linggo, kung bihira mo lang talaga yung ginagamit, mas maganda is i-wash mo yung labas ng unit nitong Hatasu Hero 2. So sa akin kasi, based sa aking experience, ay dapat is ito nilinisan ko, pero dito umuwi kasi ako sa amin, hindi ko pa nalinisan, pero every time dumating ako doon sa Panglao ay talagang nililinisan ko kahit twice a week lang, kung bihira lang naman gagamitin. So ito, meron kasi akong gamit na sponge, so lilinisin yan, tapos banlawan, tapos itong likod yan wash. Pero tandaan, iwasan yung high pressure water, lalong lalo na po sa mga merong wiring. So iwasan yung mag high pressure water. Kung mas maganda para safe is punasan lang talaga yung mga upuan. Napakahalaga. At syempre napakahalaga is always check the brake. So tandaan natin na isa sa pinakamahalagang tandaan na before ka man babiyahe, dapat tandaan na dapat check mo yung brake. Kung tingin mo medyo hindi makapit yung brake, mas maganda is pumunta ka na sa merong Hatasu. So napakalaga yung brake. Tsaka tignan rin na dapat is mayroong tinatawag na check mo rin yung mga bolts, kasi minsan hindi natin alam or hindi natin mapansin kung saan may mga bolts pala na natanggal. So halimbawa niyan, kailangan mong tignan yung mga ganyan, yung mga bolts sa loob. Nakapahalaga yung tingnan yung mga bolts. At siyempre napakalaga rin yung tire, napakalaga. Kailangan yan before ka pa babiyahe, dapat i-check mo yung tire kung talagang sakto ba sa hangin. Kasi ito, ilang beses ko na kasi ito napansin na minsan kumukulan ng hangin. After ilang weeks, mapapansin ko parang kulang yung hangin. Kaya ang nangyari, every time na dumadaan ako ng mga gasoline station, doon ako nagpapahangin kung saan yung merong air pressure na gamit nila. So napakalaga yung gulong, titingnan din talaga kung sakto yung pressure ng hangin, kasi pag hindi sakto yung ano ng hangin is nakakapekto yon sa battery performance. Tsaka yung sa pagmamaneho, mas maganda sakto yung ano sa hangin. Malalaman naman yan sa mga mismong mga empleyado ng mga gasoline station kung sakto lang. So napakalaga yung i-check mo lagi yung air pressure sa gulong, napakahalaga yan. At syempre napakahalaga rin is yung ride responsibly.
isa sa pinakamahalaga na aspect na kailangan mong tandaan na maging maingat sa pagbabiyahe. Minsan, kahit sa ano man namang ingat, kung talagang disgrasya, ay disgrasya na. Pero mas maganda, sundin yung mga traffic rules kasi yun yung napakahalaga. At the same time, iwasan yung overloading. So kung ano yung limit ng loading capacity ng ganitong e-bike, mas maganda sundin para maganda yung performance sa pagbabiyahe. Sa napakahalaga kasi yun. Kaya kailangan dito is iwasan yung overloading. So ang sabi kasi dito sa unit ng ganitong e-bike ay 225 kilos pataas. So wag ka lang sumobra sa 300 kilos. Dapat is hanggang doon ka lang dapat. So napakahalaga yung ganito. At the same time, itong kailangan nating gawin yung iwasan mabasa yung battery. Kaya importante pag umuulan, dapat palagi mong ito, kahit medyo mahina lang, dapat palaging nakasara ito. Para nang sa ganun, hindi ka mabasa. At the same time, safety rin yung battery na hindi mo talaga mababasa. So importante, dapat iwasan mabasa, lalong lalo na dito sa ilalim ng upuan. Kasi diyan nakalagay yung battery. Diyan. Dito kasi nakalagay yung battery sa ilalim ng upuan na yan. So pag bubuksan lang yan dito sa limit yan. So napakalaga na i-avoid yung direct sa sunlight, yung lalo na yung battery indicator. Iwasan nyo na mabilad sa araw. Para maiwasan yung overheating, kailangan keep in a cool place. Napakahalaga. So ito kasi na change oil ko na kasi ito nung nakaraang week. Pero sayang nga lang, hindi ko na video. Na-delete ko pala, ko napansin. Kaya kailangan, pag long distance yung travel mo lagi, mas maganda, huwag mo nang paabuti ng 8 months. Dapat 3 months o 4 months, mas maganda. Palitan mo na ng gear oil kasi napakalaga yung gear oil. Kasi pag hindi mo mapalitan yon, meron talagang hindi magandang effect sa performance ng yung e-bike. So napakalaga yun. Kasi yung sa akin kasi, kunti na lang talaga yung natira. So buti na lang is medyo nahahabol ko pa na hindi pa talaga as in ubos na. So napakalaga yung gear tips. So ito, yung e-bike na to talaga ay talagang subok ko na. So galing kasi sa amin dito sa Buktulhag na ang puntang Panglao. Ito yung ginagamit kong transportation. So ito na yung service ko talaga every time na uuwi ako at saka pabalik papuntang Panglao. So kung dati kasi yung nakukonsume kong pamasahe talaga is umabot ng 500 mahigit sa isang sa balikan na yon. So ngayon malaking